Good evening, everyone. My name is Charlotte Madrid. And I am Michaela E. Albiano, and tonight we will tackle about the advantages and disadvantages of using computers. Advantage and disadvantage of using computer. Society has reaped many benefits from using computer. Both business and home user can make well-informed decisions with instant access to information worldwide. A user is anyone who communicates with computer or utilizes the information it generates, including students who have more tools to assist in learning. A society has gained many benefits from using computer. Kaya through instant access to information worldwide, both business and home user can make well-informed and decision communication, data processing, o decision making. While sa home, user can access information, entertainment, o online service. A user is anyone nga nagamit or nakikommunicate sa computer, including student nga mas daghan na karong learning tools like online resources, educational apps, o digital research nga makatabang sa ilang pagtuon. Advantage of using computer. Computers offer many important advantages that makes tasks easier and faster in everyday life. Speed. Computer can process billions or even trillions of operations in just few seconds using electronic circuit. This is allow user to complete tasks quickly and efficiently. So, ang computer can process billions or even trillions of operations in just few seconds gamit ang electronic circuit. Mao nga paspas kayong ilang performance because of this, user can finish tasks quickly and efficiently, whether it is calculation, data processing, o multitasking. Dako kay ni siya nga tabang sa adlaw-adlaw nga activities sa school ug work ug negosyo. Reliability. Computer are dependable when given correct instruction and data. They can perform tasks accurately without getting tired or making random mistake. Ang computers are dependable kay kung hatagan og sakto nga instruction og data, they can perform tasks accurately and consistently. Dili sila makapoy ug dili pud sila mo-commit og random mistake sa mga tao. Sama sa tao. Tungod ani, reliable kaayo ang computer sa paghandle og important tasks sa school, work ug negosyo. Consistency. Ang computer produce the same result every time when the same input program are used. This follow the principle garbage and garbage out, meaning correct input leads to correct input. Ang computer always produce og same result kada gamiton and same input o program. Kini nagasunod sa principle nga garbage in, garbage out. Nga nagapasabot siya nga kung sakto ang input, sakto pud ang output. Busa importante kay nga correct, klaro ang data o instruction nga ihatag sa computer. Communication. Computers allow user to share information instantly through wireless connection that the internet and networks making communication fast and global. So ang computer allow user to share information instantly pinagi sa wireless connection, the internet ug networks. Tungod ani mahimong paspas ang global communication bisan asa pa ka nga lugar, do kay siya tabang sa business, education ug personal communication. Storage. A computer can store huge amount of data such as documents, photos, videos, and program and retrieve them easily whenever needed. Ang computer can store huge amount of data sama sa documents, photos, videos, o program. Sayon ra pud kaayong ma-retrieve ang mga files whenever needed bisan dugay nagi-save. Tungod ani, convenient kaayo ug efficient kaayo ang paggamit sa computer sa school, work, o personal use. Benefits sa computer. Global information access. Instantly access to global information. Nagapasabot nga pinaagi sa computer og the internet, ang user makakuha dayon og impormasyon gikan sa lain-lain nga bahin sa kalibutan anytime ug anywhere. Kini kaayo makatabang din siya sa learning, research ug paghimo og correct nga desisyon. Informed decision. Enable well-informed business home decision.
Nagapasabot nga pinaagi sa computer og instant access to information, ang business ug home user makakuha accurate ug updated nga data ang mga tabang nila sa paghimo og correct ug maayo nga desisyon. Learning tools. Student gain more learning tools. Nagapasabot gyud siya nga ang pinaagi sa computers, ang student adunay access sa daghang computer resources sama sa online tutorials, educational apps, research materials ug interactive programs nga makatabang sa ilang pagtuo ug paglambo sa skills. Error, free result. Generate error. Free result with accurate input and instruction. Nagapasabot siya kung ang sakto ang data nga klaro ang instruction nga ihatag sa computer, makaproduce kini og correct og dili mali nga result. Tungod ani, reliable kaayo ang computer sa pag-perform og task sa school, work og negosyo. So karon kay humanan naman og discuss si Charles sa advantages and benefits of using computer. Storyahon na po nato ang disadvantages of using computers. So kabalo naman jud tanong nga dako jud kayo og tabang ang computer and internet sa ato ang everyday life. Labaw na karon nga generation kay makaingon jud ko nga dependent ang mga mga 99% sa tao karon is dependent na jud siya sa computer and internet. Even ako, dili na ko siya ikalimot because as a student kay para sa kuha jud or para sa kuha is gamit jud kaayo siya as in. So kana siya ang paggamit nato is katong ingon ni Charlo nga mga benefits kay naapod na siya ang paggamit nato og computer internet is naapod na siya side effect or mga disadvantages nga dapat mahibaw-an nato kay para naatay kanang aware ta and responsible sa ato ang paggamit sa internet or computer as a user. So first disadvantages is violation of privacy. So nearly every life event is stored in a computer somewhere, and medical records, credit reports, tax records, etc. It is crucial that personal and confidential records be protected properly. In many instances where these records were not properly protected, individuals have found their privacy violated and identities stolen. So, karon man jud no is halos tanan natong details, medical records, credit reports, bisan tax records kay naa na jud siya tanan sa computer. So example ana is di ba pag mo adto taog kanang diraa sa atong health center. So di ba pag magpa-check up ta is kung naa na kay di ba papil upon makanila tapos maghatag ka envelope ingana everything tapos naa dito imong information tapos pagka sunod check up nimo is ang gamit na lang nila is through computer na lang, i-search na lang mo, ingon na lang ka, mangutan na lang na sila. Unsay mga apelyido ma'am, ingana, i-search na lang na dito ay muhang apelyido nimo. Mugawas na dito ay mong tanan information nimo. So kana siya ang risk ana niya if dili na siya mo-protect og tarong kay dali ra kaayo maano tong information, malik ana. So ang other example ana is kanang parehoan ng ang ako ang papa is dawat siya og text good sa mga scammers like kanang congratulations, you have won ingana kanang 750,000 ingana ingana to ang text sa ako ang papa tapos nag-ingon siya sa kuha nga unsaon daw to pag-claim tapos anak ko siyahan na kato siya is scam. Nalik ang iyahang information access. It's because kay pataka ra siya og kuan sa Facebook basta kanang jud no mga tiguangon na is pataka-taka na lang jud og mga pislit-pislit og mga link sa Facebook. Bantog ang akong papa is na-leak iyang information tapos na gitextan siya og ingato. So abi pa jud niya og tinuod no mutuon ta jud siya. Hay mga tigulang jud. So labaw na sa mga lalaki, sa mga boys dira ayo jud mo pataka og pislit og mga links mo kahibaw. So another example pud ana no is
kabalo ba mo nga kanang gina-search ninyo sa Google? Pareho atong ingon ni Sir Hilbert nga kana inyo gina-search sa Google bisa naka-incognito pa na siya is kabalo ang computer ana. Even kanang sa Facebook gud pareho sa ako na medyo ko'y toddler no. Ga-search ko og kanang Cocomelon. Unya, pag guman ako search ana, pag mag-Facebook ko, tingala ko kay ang algorithm or recommendation sa ako ang Facebook is puro na mga Cocomelon, mga cartoons ingana kay it's because kanang ang ato ang gina-search is aware or kabalo ang computer ana. So mao na siyang example sa violation of privacy. So kung pangutana karon is kinsa ninyo diri ang napay privacy karon or kanang kamo ra jud ang kabalo sa inyong Facebook password, Google password ug walay kaila sa inyong mga crush. So ayon na lang jud mong tubag kay ang inyong cellphone mas kaila pa na ninyo kaysa sa inyong mga kaugalingong mama. Gi-search pa lang nimo ang sound pag move on ang sunod nga ad sa imong Facebook kay travel goes for solo na dayon. Privacy, talking for privacy. Rest in peace na lang na. Rest in peace na lang sa mong privacy, bye. Next is the impact on labor force. So computers have improved productivity and created new jobs, but they've also replaced some skills. To stay relevant, workers must keep their education up to date as technology evolves. So tinuod jud no nga ang computer kay mas paspas jud mo trabaho kaysa sa atoa nga tao. Pero usahay kani sad ang hinungdan nga mawad-an og trabaho ang uban. Kay some skills are being replaced by AI. So karon na anay mga chat GPT og AI image generators nga pareho anang maghimo ka og logo for kanang business nimo ingana or kung naamay mga projects nga kailangan og mga logo design ingana. Diba sa una kay mag-hire pa ta og mga graphic designer kanang mga professional na maghimo sa ato ang logo pero karon isa na lang jud ka click, one click pitik na lang sa computer kay nana kay design ingana. So another example is pareho anang sa una dagan jud kay mga encoders. Karon napulihan na sila kay naanay mga software nga mubuhat ana automatically nga mag-encode. So mao na siya no nga kailangan jud nato nga sige og update ang ato ang skills para dili ta ma-outdated ug dili ta ma-replacean sa AI no. Kay kung ma-replacean ta wala na, di na sayang atong pag-eskwela, dili na wa na tay pulos kay AI na lang tanan ang magkuan sa tua mag do the job. So ingan na, so kinsa ninyo diri ang ganahan mahimong accountant or engineer? So ready na ba mo tigi og trabaho sa computer nga dili matulog, dili mangayo og sweldo? So ayan na lang jud mo kumpiyansa kay basig ini-graduate nato no kay ang mo interview sa to nga imbis nga HR kay dili na HR si Siri na nya moingon pa jud siya nga sorry I found a robot who work 24 hours without lunch break. Diba asa ka na? So mao nang pagtuon jud mo tarong para dili mo ma-replace sa isa ka update button. So next, diri na ta sa topic nga kitang tanan makarelate no. So health risk, protecting your body in the digital age. So prolonged or improper computer use can lead to injuries or disorders of hands, wrists, elbows, eyes, neck, and back. Users can protect themselves through proper workplace design and good posture and regular work breaks. So, kabalo man jud no ang computer kanindot jud kay siya nga tool. Pero kung pasagdan lang nato ang atong posture, wala tay kanang right posture sa ato ang lawas, kay dako ka siyang epekto sa ato ang lawas. Gikan sa atong mata padulong sa atong tiil, maapektuhan jud if ang ato ang posture is dili right.
So, as you can see in the visual, ang prolong or improper nga paggamit sa computer kay makalid daw sa to injuries or disorder. So, kabalo ba mo nga kanang sige ninyog yuko nga mag cellphone mo, mag computer mo kay ang ato ang liog kay mura do ta og nagpas-an based on my research kay mura do ta og nagpas-an ka og unom ka buok nga galon sa tubig. So imagine ha, ingana kabugat ang atong gipas-an kung magduko dayta og mga pila ka oras sa sigig sinilpunay. So mao na magreklamo ta nga pamaol, sakit kay atong likod, sakit kay atong likod ug atong liog. So ang isa pa jud is kanang sa eyes, ang ato ang mata inig tutok nato sa screen kay ang atong mata kay mura nag desert sa kadry kay makalimot na ta og blink sa sige natong tan-ag mga K-drama, mga kilig-kilig na focus na kayo nya ang result ana unsa ang resulta, labad ang ulo, hanap na ang pananaw. So apil pod ang kamot ug ang tudlo kay kung dili sakto ang pwesto sa mouse or keyboard, maipit ang ato ang nerve sa pulso. Mao nang usahay di ba kay tingala ta kay magkurug-kurug ang ato ang kamot na kuan wala hinungdan. Pero para sa ko ano kay ang pinakahadlok jud is kanang kalinturahon ko or masakit akong ngipon kay ngano kay kung kalinturahon ko mayon ko sa akong mama no na sakit kay akong ulo ma kalintura ko mayon na siya nga mao na sige pag cellphone like unsay connect di ba. Tapos kung sakit pud akong ngipon anak ko sa akong partner nga lang sakit akong ngipon lang tapos mana pud na siya nga sige pud daw na kong cellphone unsay connect di ba baba kayo may magako ang ngipon ang nagtuplok sa cellphone no. Pero ayaw mo kabalaka no kay naatay tulo ka shields nga makita ninyo dira sa kilid kanang sa kilid sa visual. Una kay ang ergonomic design. So kanang ergonomic design kay kuan na siya kanang tama nga pagset sa imuhang table ug sa imong chair sa imuhang monitor nga kanang makuan gud mo comfortable ka kanang natural ra ang lihok sa imong lawas ba kanang dili ka maglisod ingana. So number 2 is good posture. So ayaw pud paghupo na mura kag hipon or unsa dira diretso ang lingkod nga kanang mura kag sit like a king and queen ingana good nga posture sa paglingkod nimo. So number 3 is regular break. So importante jud kay nino nga kung nababad na kag mga bisag mga 1 hour guro ana 1 hour mag ano sa guro ka kanang mag inat-inat sa ka ingana nya pahuway sa kagamay para pod nga kanang i-reset ang atong internal system ingana good. So please guys ayaw hulata nga mahimo tag murag letter S for shrimp nga porma sa lawas. So tindog pud ta panagsa no mag-inat-inat sad ta panagsa dili lang sige higda if maggamit ta og cellphone, computer and unsa pa na dira. So next is the impact on environment. So computer manufacturing and disposal harm the environment using resources like a mid-sized car and releasing toxic materials like lead, mercury and flame retardants. So sa laktod pa nga pagkaistorya no kay kung maghimo daw og isa ka computer ang nagamit nga resources kay pareha daw kabugat sa isa ka gamay nga sakyanan. So kung ilabay na nato makahilo na siya sa yuta tungod sa lead ug mercury. So mao nang ayo mo og katingala nganong ang sapa sa inyong luyo or sa inyong kuan dira sa inyong dapit kay color blue screen of death na. Kung pasabot ning blue screen of death no kay kabalo man ang kanang sa computer di ba labaw na sa mga internetan kanang mga internet cafe nga kanang kusog jud kayo ba sobraan og gamit ang kanang
computer nga walay pahuway good is di ba mo blue screen siya tapos naa siya katong murag smiley face ka nang murag ng sad face good nga emoji ka to. So kana inyong nga na inyong sa basin na siya daghan na gilabay nga mga motherboard dira sa inyo ha kay kanang bantog nagkuan na inyohang sapa nag blue screen of death. So be green and recycle your tech. Rapidly advancing computer technology demands constant updating of skills and expertise. Computing capacity doubles every 2 years, bringing change. So, paspas kayo ang kausaban sa technology, no? So, kada duha daw katuig, mo double daw ang capacity sa mga computer. So, maunang, kinahanglan po nato i-update perme ang atong mga nahibalaan. So, imagine na ninyo, karong bulanan ipalit kag kuan kanang latest nga laptop kay syempre kay ang mga karon biya nga mga generation no kay makisabay jud sa uso bisag walang wala palibangon jud kwarta ilang inahan nga na god nya pagpalit nimo niguman nimo sa duha ka mga 2 years after lang kay murag karaan na kayo siya paminawon kay na naman po yung mga kuan mas paspas na naman po yung mga kanang mga bag-o na pong gawas nga mga kanang model. So, mura po siya relationship ba nga paspas kayong update niya. Diyan ra ka sa panahon kung dili na kayo makasabay. Charos! So, diri na ta sa last no, standard of conduct, a code of ethics. A code of ethics guides computer professionals and users to act responsibly with information technology. It aligns with encouragements from professional societies for the IT field promoting responsible applications. So in short, mga classmates nga ang kani mao ni siya ang atong moral compass sa digital world. So kung wala tay ethics, mahimo ta mga cyber villains or cyber criminals. So kaning 10 kabuok nga code of ethic no kay mura ni siya og ganang 10 commandments sa computer world. So, atong paspasan nag-explain ang 10 points para dili ta dukaon. So first point is maintain the highest standard of professional behavior. So, kung work jud ayaw sa guli og mga binuang og act professional jud. And avoid situations that create a conflict of interest. Do not violate the confidential of your employer on those services. So, ang sekreto sa company or unsa pa na nga sekreto sa inyong nga ayaw jud siya imusang ayaw imarite sa gawa so dapat kung unsa ang sa company magpabilin nga sa kumpanya lang jud na siya nga issue. Continue to learn so your knowledge keep pace with the technology. Never misrepresent or withhold information that is germinate to a problem or situation of public concern. So ang example ani is if kanang naay mga problem sa system or unsa pa na dira ayaw tagui iingon ang serious issue kay para dili pa siya mas complicated. 6 is use information judiciously and maintain system integrity at all times. And 7, do not violate the rights or privacy of others. So kana jud siya no kay ayaw jud mo pang stock gamit ang dami account stock ninyo yung ethics gyapon na siya guys. Tas ang other example po ana is kasuway na mo nang kanang tahay sa eskwelahan nangihila mo kadyot nga inyong cellphone is gibiyaan ninyo tas ang inyong barkada kay nangukay na sa messenger so i-violate gyapon na ang ethics guys. So respeto ay lang ta sa atong privacy. Number 8 is take appropriate action when exposed to unethical or illegal practices. So, kung na illegal, ayaw lang tanaw, sumbong dayon. So, 9, do not exploit the shortcomings of an employer's computer system for personal gain. So, ayaw pangaut or pang-diskarte gamit ang glitch or bug sa system para makakwarta ka. So, ayaw taon mo pag-hacker para lang sa libreng load o diamond sa ML. Ethics is life, guys. So, number 10 is accomplish each task to the best of your ability. So, buhata imong best sa trabaho. Ayaw jud ang mindset nga kanang pwede na guro ni ayaw ana nga mindset, guys. So,
Mao to siya ang 10 points. So kinsa man ninyo diri ang pinaka-guilty. So ay lang magtingog. Ang importante magbag-o na unta ta. Char lang ako po di. So mao lang to. I hope nga na amoy na-learn sa amo ang report. Salamat. Sorry. Bye-bye.